Pinaandar ang kotse at nakatingin kay Melanie. Hinintay na magsalita siya, ngunit nanatili lamang itong tahimik. Nakatingin sa labas ng bintana ng kotse at nag-iisip. Nang mapangiti naman si Jake, dahil sa tingin niya ay pinatawad na siya ng dalaga. Kaya ang balak nito'y patuloyin muna sa kanyang tirahan upang magpatila ng malakas na ulan. Niyaya ni Jake si Melanie na bumaba na. Ngunit tumanggi ang dalaga dahil nahihiya ito sa mga magulang ni Jake. "Huwag kang mag-alala, Melanie, dahil sarili ko na itong bahay." Dahil sa narinig ni Melanie, ay pumayag na rin itong bumaba ng kotse at pumasok sa bahay nila Jake. Agad namang kumuha ng damit na t-shirt si Jake at shorts nito upang ipasuot kay Melanie. Naguguluhan pa nga siya kung pati ba ang panloob ay ipahihiram niya dito. Pero nagbakasakali na rin ang binata. Dinala na rin niya iyon at ibinigay kay Melanie upang pamalit niya sa basang damit. Pumasok sa banyo at naligo. Nang makatapos ng maligo, ay natagalan munang buksan ni Melanie ang pinto. Nang pagbaba ng hagdan ni Melanie mula sa kwarto, ay nakaamoy ito ng mabangong pagkaing niluluto mula sa kusina. Nakita niyang abalang nagluluto si Jake. At nang makita rin siya ng binata na suot ang kanyang damit, ay napangiti ito. At paglingon naman ni Jake, ay nakita niyang nasusunog na pala ang hotdog, kaya madali niya iyong hinango. Kaya naman sa pagkakataong iyon, ay si Melanie naman ang napangiti ng lihim sa lalaki. Maraming niluto si Jake. Ang iba ay ang mga paborito ni Melanie. Nahihiya pa nga si Melanie nang yayain siya ni Jake kumain. Pero dahil sa kanyang kagutuman, ay kumain na rin siya, na hindi niya namamalayang napapalakas na pala siya kumain. At nakatingin lang sa kanya si Jake, na nakangiti. Dahil doon ay narinig na naman niya ang katagang binibitawan nito kapag siya ay napapakain ng marami. Ang salitang, "Matakaw ka." Napangiti na lang si Melanie at hindi na pinatulan iyon. Bagkus ay tinuloy niya lang ang kanyang pagkain. Lalo namang napangiti sa kanya ang binata. Nakisibay na rin siyang kumain kay Melanie. Nabusog silang dalawa. Nang maalimpungatan si Melanie, ay tiningnan niya agad ang relo. Mag-aalas 12 na kasi ng gabi. Napailing si Melanie dahil hindi na niya naalala ang oras. Kaya nagpanik na siya. Ayaw naman niyang matulog sa bahay ng lalaki. Nagmamadali nang nagbihis si Melanie, na tamang-tama naman natuyo na ang kanyang damit dahil drenyer niya na iyon. Lumabas siya sa kwarto, na tamang-tama naman nasa sala si Jake. Nanonood pa ang binata ng TV. Jake, uuwi na ako. Baka hanapin kasi ako nila mama at papa. Malilintikan pa ako nito." Napatingin naman si Jake kay Melanie saglit at naalimpungatan. Kaya napatayo ito. Umakyat sa kanyang kwarto upang kunin ang susi ng kotse. Nang makababa ay niyaya niya na si Melanie. Pagkalabas niya ng bahay, diretso si Jake sa kabilang pinto ng kotse upang pagbuksan si Melanie. Sa tabi ni Jake, sa driver's seat, umupo si Melanie nang may mapansin ito na nakasabit sa harapan ng kotse. Ito ay walang iba kundi ang keychain na binigay niya kay Jake. Napangiti si Melanie dahil pinahalagahan pala nito ang binibigay niya rito, na akala niya ay talagang kinalimutan na siya ng binata. Dahil sa kakaisip ay hindi na namalayan ni Melanie na nasa harap na pala sila ng bahay nila. At mula sa kanilang balkonahe ay nakita niya ang kanyang mga magulang na nakaupo roon. Inisip ni Melanie na naiinip na ang mga ito sa kakaantay sa kanya. Ngayon pa lang kasi siya na late ng uwi ng 10 oras ng gabi. Pagkababa ni Melanie sa kotse ni Jake, ay nagulat si Melanie dahil pagharap niya sa kanyang bahay ay nanonood ang kanyang mga magulang sa kanya. Jake, salamat ha sa paghatid mo." Nakatingin si Jake sa kanyang mga magulang nang tiningnan ni Melanie ang binata. "Sandali, Melanie. Kakausapin ko lang ang mga magulang mo. Namiss ko rin sila eh." Ang nakangiting wika ni Jake. Ikaw ang bahala." Ang nauutal na wika ni Melanie. Inimbitahan ng mga magulang ni Melanie si Jake na pumasok sa kanilang bahay. Nang maya-maya ay lumabas si Jake at ang tatay nito. Tiningnan ni Melanie ang dalawa at mukhang may mahalagang pinag-uusapan. Hanggang sa sabay nang pumasok ang dalawa sa loob ng bahay nila. Nagmano ulit sa mga magulang niya at nagpaalam na rin sa kanya si Jake. Nakita ni Melanie sa mukha nito ang ngiti
Napaisip tuloy si Melanie at na-curious kung ano ang pinag-usapan nila. Pumasok na rin sa kanyang silid si Melanie. Gayun din ang kanyang mga magulang. Nang habang nakahiga si Melanie sa kama, ay napatitig ito sa kisame at napaisip. Kinausap ang sarili kung mapapatawad na ba niya ang binata sa pangiiwan sa kanya dahil nakakasama na siya sa lalaki at ayos naman ang pakikitungo nito sa kanya. Matutulog na sana si Melanie nang magring ang telepono nito. Nagtataka naman ang dalaga kung sino sa 10 oras ng gabi pa ang tatawag sa kanya. Nang sasagutin na sana ni Melanie ang telepono, ay nawala ang pagring niyon. Nang may makita siyang text, ay binasa ang nakasulat. I'm thinking of you, Melanie. Na walang iba kundi si Jake ang nag-text. Nung una, ay wala lang reaksyon ng mukha ni Melanie nang mabasa ang katagang iyon. Maya-maya ay ngumiti na rin ang dalaga. Kumuha ng isang malaking unan at niyakap iyon ng mahigpit. Pinamulahan ng pisngi si Melanie at kinilig sa kanyang nabasa. Nawari bumabalik na ang pagkagusto nito sa kanyang kababata at inalala ang kanilang nakaraan na magkikita pala sila ni Jake. Hindi naisip ng dalaga na magkikita pa sila ni Jake. Nang maya-maya ay inantok na ang dalaga, naisipan ng matulog nang may ngiti sa labi. Kinabukasan ng pagbaba ng hagdan ni Melanie ay diretso agad ito sa kusina. Nagulat si Melanie dahil napakadaming pagkain ang nakahain sa lamesa. Excited na binuksan ng isang nakataklob na pagkain. Natuwa si Melanie dahil sa paborito niyang daing na pusit at itlog. Bango-bango niyang inamoy ang pusit. Kakain na sana siya nang maalala ang mga magulang upang yayain ang agahan. Lumakad si Melanie patungong sala, ngunit hindi niya nakita ang mga magulang doon. Sinubukan naman ni Melanie na hanapin sa kanilang garden. Napangiti ito nang makita ang ina na nagdidilig ng halaman nila. Nakita ni Melanie ang isang rosas na kulay pink na aliw siya rito at nagandahang pagmasdan. Nang hindi pa nakontento si Melanie ay hinawakan niya iyon at inamoy na may ngiti sa labi. Hindi na po nang nariyan na pala ang kanyang ina at nang magsalita nga ito. Melanie, mukhang pil na pil mo naman ata anak ang pag-amoy mo dyan sa rose. Parang may pangiti-ngiti pang nangyayari ang pangangantyaw ng ina ng dalaga. Aminin mo, Melanie, mukhang in love ka ata ngayon ah. Mukhang blooming ka. Hindi ma ha? Bakit niyo naman nasabi yan? Mabango po kasi ang rose, kaya natutuwa ako. Yun lang naman yun ma. Ang nakangiting depensa ni Melanie sa ina. Pero mas maintindihan mo talaga ang kilos ng tao kaysa sa salita. Dahil sa tama ang nararamdaman ng ina ni Melanie sa kanya. Dahil ramdam na ng babae na mahalan niya ulit si Jake at gusto na niya itong makita araw-araw. Naputol ang pag-uusap ng mag-ina na may bumusinang kotse sa labas ng kanilang gate. Nakita ni Melanie na pinagbuksan ng kanyang ama kung sino mang dumating. Pumasok sa kanilang garahe. Inantay ni Melanie kung sino ang kanilang bisita ng umagang iyon. Nang makita ni Melanie si Jake na bumaba mula sa kanyang kotse, pinamulahan ito ng pisngi at kinabahan. Ewan niya ba kung bakit kasi nang magkatitigan sila ay tila na kuryente siya. Melanie, pwede ba akong makisalo sa inyo? Kumain ng agahan? Oo naman. Halika doon tayo sa garden kumain. Ang yaya ni Melanie kay Jake. Pinagtulungang inilabas ng mag-ina ang agahan sa kanilang garden na habang si Jake at ang tatay ni Melanie ay masinsinang nag-uusap. Kaya napakunot ng noo na naman si Melanie. Nawerduhan sa mga ikinikilos ng mga magulang at ni Jake. Nang makahain na si Melanie, ay kumain na sila. Makikita ang tila isang pamilya na masayang nagtipon-tipon sa harap ng lamesa. Na habang kumakain si Jake, ay sinulipan pa ito ni Melanie. Pinagmasdan ang binata at napangiti. Naalaala niyang hindi naman ito ang first time na nakikain sa kanila si Jake. Pero, bakit ang pakiramdam niya ay special ang araw niyang iyon? Nang makatapos na silang kumain, ay tinanong siya ni Jake kung pwede siya mamayang gabi. Gusto lang daw ng binata na mamasyal sa park dahil matagal na niyang hindi nakikita at napapasyalan dahil sa nag-abroad siya. Sumang-ayon naman ng dalaga dahil kahit maaga naman siyang mag-out sa tindahan niya ay okay lang dahil may katiwala naman siyang tauhan na namamahala doon. Sumapit na ang gabi. Abala si Melanie sa pagpili ng damit na kanyang susuotin.
Gusto kasi ng dalaga na maganda siya sa damit na kanyang mapipili. Nang napangiti na nga si Melanie dahil nakita na niya ang kanyang favorite na damit. Kaya naligo na ito. Lumagpas sa oras ng pagsundo sa kanya si Jake. Kaya na may kinabahan ng dalaga. Nag-isip na baka hindi matutuloy ang kanilang pamamasyal ni Jake. Na-tense ang dalaga dahil halos isang oras na. Ang nakakaraan ay wala